Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. By a lucid dream, I know you're tired of following by a lucid dream thing. What's with the Ace of Wands here in reverse? Ano intention sa'yo ng yung Ace of Wands in reverse na to? Patinggahin ka. Hindi ka na patingga. Sila itong na-stagnant to. Yung na-stagnant, parang na tali ng patiwarik. Parang ganyan nangyari sa kanila. Meron silang sinesense sa'yo, emotional toxicity or negativity. Na kasama yung negative emotion like emotional toxicity, they're invade, mga negative emotion ba, mga pwedeng any deceit, no? Any deceit to, may snake ko, yung Ace of Wands dito. In reverse kasi may nag-end na cycle, yung nagtatagumpay o nasa-succeed yung deceit nila against you. Pero nag-end na yun, no? Yung phase na yun, o yung cycle na yun na nakakagawa sila ng deceit sa'yo. May snake ko. May ginagawa kasi silang deceit or scheme against you. Pero ngayon ay hindi na tumatalab o hindi na siya gumagana o hindi na effective yung kanilang ginagawa. Kasi nag-end na yung cycle na nagagawan kanila ng deceit na effective yung ginagawa nilang deceit against you Ito yung deceit nilang ginagawa para matenga ka, para mas stagnant, para matenga ka nga, para hindi ka makaalis or hindi mo magawa yung gusto mo, hindi mo pursue yung goal mo, para hindi ka makapag-travel, para hindi ka kikilos, para manatili ka kung saan ka. Pwedeng ganon kasi parang natingga ka ba. At unstable ka. Ganon yung effect ng deceit nila. At clouded yung judgment mo. Nadadala ka sa emosyon mo. Hindi mo pigilan yung emosyon mo na unstable ka, unsecured. And hindi nagse-celebrate. Hindi kayo ma-unite ng person mo. Hiwalay kayong dalawa or unstable ka. Alin man dyan. Ganon ang effect ng kanilang deceit. So, ano pang in-embody mong energy ngayon? Ang in-embody mong energy? Ay, body and mind. Balance yung chakras mo, yung aura mo, and walang blockage sa energetic field mo, walang blockage sa iyong energy, and sa communication or yung sinesend na message ng puso mo sa isipan mo o ng isipan mo sa katawan mo ay wala siyang blockage. So ibig sabihin nito hindi ka makalimutin ngayon pag ganyan or clear yung mind mo, clear yung aura mo din kasi color ng crown chakra to purple. So, balance yung aura and clear yung aura mo. Powerful yung aura mo, yung auric field mo. Ano pa? Wisdom. Kung ano ka ngayon, yan ang tunay na ikaw. Yan ang totoong ikaw. And possible na kapag accumulate ka ngayon ng wisdom or you are a wise person, you have a good judgment pag wise ka. Meron ka mga na-acquire na wisdom.
related siguro to sa ano guys, yung na-acquire mo wisdom sa more on yourself. Kung ano yung mga kaya mong gawin, kung ano yung binigay sa ability or pwedeng power, no? Meron naman talaga guys eh. Akala na iba joke yung power. Hindi lang siya nakikita. Pero, basta. Kasi, napatunayan ko yun sa sarili ko, char. Basta ganun. Meron talaga. Gaya nung pinamusis, diba? Power yun eh. Yung binigay ng God. So, merong mga ganun, no? Merong mga tao na may ganyan. Basta ganun. Yung iba hindi maniwala pag hindi nila nakita eh. Ang maniniwala din yung makakita. Yung mapatunayan talaga nila na nakikita nila yung kung totoo ba. Yan, dyan. Kaya maniwala pag nakita mo na ay, totoo pala. May mga ganun pala. May power pala. May ganun. Kasi kung hindi mo pa nakita, maging skeptical ka talaga eh. Sabihin lang ng iba, kalukuhan, baka ano yan, baka nagde-daydreaming, nag-illusion, nag-delusion. Kasi hindi nila nakita. Pero pag nakita nila yan, pag napatunayan na in reality, then you will believe, di ba? So, self. Meron ka na para mga discover din sa sarili mo eh. May mga na-acquire kang wisdom. Kung paano mo wisdom, pwede din through your experiences or through the experiences of others and through using your keen observation, no? Na-acquire ka ng wisdom kung paano mo gamitin ang iyong abilities. Baka abilities yan. Yeah, your abilities. Naka-acquire ka ng wisdom kung paano mo gamitin ang kapangyarihan at taglay mo. Ang kapangyarihan, hindi. Abilities yan. Na-acquire ka ng wisdom kung paano mo gamitin ang mga kakayanan mo. I know, yes, yung mga kakayanan mo. Pero, kasi madala lang kasi may power eh. Power. Parang joke siya, no? Hindi ka kasi maniwala kung hindi niya. Dati na ako naniniwala na may mga power pagdating sa mga tao. Na may ganun pala, may power. Naniwala ako nung napatunayan ko sa sarili ko na meron nga. Natin natatawa na ako. Parang joke lang ako. Medyo hilo ako ngayon guys. Kapag nagpatakin na sila kasi ako kanto. Siguro na, tao. May gawa niya. Medyo hilo ako ngayon eh. So, may tanim-tanim mo na rin sa labas. So, ayan. May power ka ba? Alam mo na yung power mo. Hindi na natin kung may power ka. Wala. Wala kang power. Powers. Wala daw. Wala ka daw power. Ewan sa kamay ko, ang tawag doon. Power ba yun? Upright ba yan? Ay, power yun sa kamay ko pala. Ikaw daw wala kang power. Okay lang yan. Power daw yun. Eh, hindi ako maniwala yan dati yung mga power na yan. Pero tinatawanan ko lang yan eh. Yung may kapangyarihan ng tao. Kahit yun sa mga witches at wizard. Natatawanan ko yan. Hindi ako maniwala sa mga... Yung power, yung katulad ng power from God. Hindi ako naniwala kung hindi ko napatunayan. Ganun siya. So, hello ako guys. Hello ako ngayon. As in, brown jerky ba? Medyo hilo ako. Hindi ako naglalasing nga. Hindi ako minom ng alak. Pero nahilo ako saan?
Maaaring may nabato ng palipad hangin na naman, makakahilo o elemento siguro. Napang trip sila. So yan, coffin. Ito ang next na, or maybe ganito ka ngayon. Tingnan natin. Hindi pa. Yan ang mangyayari sa'yo. Ayan, yan ang mangyayari sa'yo. Maybe very soon. Hindi ibig sabihin na mamatay ka, ha? Parang shield tong coffin dito, guys. And tingnan nyo, may liwanag na nakatutok sa'yo. Parang shield yun siya sa mga spell ba? Sa mga spells, conjuration, ano ba to? Shield sa spells. Yung coffin dyan. So yes, spells. Shield niya sa sumpa yung coffin dyan. So yes, shield sa sumpa para hindi makapasok sa'yo. Hindi ma-unite sa'yo. Kasi alam nyo, nakapang-influensya yan. Nakapang-control ng isip, emosyon. Ano na manipulate kayo pagka na-unite sa iyong mga spell at sumpa, guys. Nag-iiba kayo. Parang ganun siya. Ganun kaya effect nun. Iba nga parang wala sarili. Sumusunod sa will nung bato ng spell o ng scent ng spell. Yung, basta ganun ang nangyayari sa buhay. Parang na-control ba? Na-manipulate, na-control. Basta ganun siya. Ito naman, ang light na to, protection saan yan? Sa mga evil forces. Hindi makalapit. Yes. Para pag, kunwari, natutulog ka, mahimbing ang tulog mo. Walang nakapang-distract sa isipan mo. Tahimik yung isipan mo. Stable. At paggabi, makatulog ka ng mahimbing. Ganun. Kasi dito sa mundong to, madaming evil dito. Dito nga, di ba, hinulog yung mga fallen angel. Flying and it's the sky. Whoa, we're going every sun. Oh, well. Malabas ng Six of Cups. Maybe kasama mo na yung twin flame mo or kasama mo na meron kayong soul connection, guys. Nilupa ako. Ano ba yan? Yan. Nakakahilo. Yan siya, guys. Maging peaceful na yung buhay mo, tahimik, masaya ka, enjoy yung buhay. Kasama itong person na meron kayong soul connection yan. Hindi na matingga. Hindi ka na mag-antay. No? Sa person na yan, kasi maging close kayo, magsasama kayo, you will build a strong bond together. So yan. Ba't kayo magsasama? May purpose ang ganyan. Bakit kayo magsasama? Ba't kayo magsasama? Lalo kung mabuti ang iyong gawain. At alam niyo, obedient kayo sa God. God ang magbibigay ng mission sa inyo niyan. Pagkaganyan. God ang tawag dito. Supporter nyo. Suporta sa inyo. At magaguide at mapoprotekta sa inyo. Lalo kung umiiwas sa paggawa ng mga evil at masama, mga ganun, ay nasa side ka ng light. Makampi nyo ang God at mga celestial beings. That is Jesus Christ. Ito, meron kayong tatargetin, meron kayong huntingin eh. Ito, maging demon hunter kayo. Hindi. Ano yan? Maging fallen angel hunter kayo. Mga fallen angel yung huntingin nyo. Magkaiba yun ha. Yung demon ay mga spirits lang yan siya, guys. Like, yung mga pumapasok, alam mo yung demon na tinatawag? Yun na yung, mga kaluluwa ng Nephilim. Di ba na sinaunang parang Noah? Parang ng Nephilim, di ba?
yung anak ng mga fallen angels, sa mga anak ng tao doon na mga babae. Naging Nephilim. Yun. Di ba pinamatay sila ng God? Si evil nga. Yun, yung kaluluwa nila, inayaan ng God dito na mag-roam dito sa mundo at mag-tempt ng mga tao, mga mistis tao. Siguro para i-test yung mga tao eh. Ganun. Pero yung fallen angel, yan yung mga katulad ng tatay nila. No? Yan yung mga fallen angel. Katulad ng tatay ng mga Nephilim. Yun ang fallen angel. Magkaiba yung demon sa fallen angel. Kasi ang fallen angel, may katawan yan sila guys. May sariling katawan yan sila kaya hindi nila kailangan ng katawan. Hindi na nila kailangan pumasok sa katawan ng tao o hayop. Kasi may sarili silang katawan. Yun ang inyong huntingin, mga fallen angel. Yan. And that's Miami, King of Water. And alam niyo, you will show empathy. Hindi lang you will show empathy. Maging empathetic kayo. Na kind-hearted yung, basta kind-hearted kayo, empathetic, loving, affectionate towards what? Towards yung mga servant of God na anong tawag dito? Kasi pag mga ganito, they tell the truth. They reveal the truth. You're courageous to reveal the truth. Alam niyo pag ganon, na they reveal the truth, they speak the truth, sa side ng God yan. Of course, ang opposite nun, yung liar at mga deceitful ay sa side ng kadiliman. Ang tao may choice, may liar at maging deceitful o evil pati, or else ay ang maging honest at makatwiran at iwasan yung paggawa ng masama. Parang saan ka, sa side ng kadiliman o sa side ng light. Of course, yung liar, deceitful, doing evil, doing any evil doings like witchcraft or deceit and scheme or madaming evil na klase ng gawain. Sa kadiliman yan siya guys. Pero yung honest ka, yung sabi ka ng totoo, you reveal the truth, and hindi ka deceitful, hindi ka scheming, and hindi ka witch, hindi ka wizard, hindi ka evildoer, maumiwas ka sa mga ganyang gawain, sa mga paggawa ng evil, deceit and scheme. Yan ay sa side ka ng God, sa side ka ng heavenly realm. Yan ang suporta sa iyo, heavenly realm. Itong nariningan na to ay ganyan yan. Miiwas yan siya sa paggawa ng masama. Siyempre, nasa side ka ng light. Kaya nga nasa side ka ng light, kaya pinili ka ng God para gawin yan. No? Kaya nga, may mission ka from God kasi mabuti kang tao. No? Mabuti kang tao, kaya nga wise kayo. Ito yung tawag sa mga to, mga prophet. Prophet ba? I don't know. Yeah, mga prophet. Maging kind-hearted kayo ng person mo and empathetic sa mga prophets. Ano pa? Mga servants of God. Upright ba to? Pahalang pa eh. So yes, mga servants of God. Yung mga tunay na servants of God. Kasi hindi din madali ang may mission ka from God kasi madaming magagalit sa'yo pag tunay na servant ka ng God. Madaming magagalit sa madaming inis sa'yo. Of course, affected din yung kadalasan mapiktuhan yung kabuhayan kasi syempre madaming magalit sa yung tao. Magkaganon. O madaming inis sa'yo. Ayon kay John nga eh. Yung si John sa Bible. Nung pinakain sa kanya ng anghel yung libro
galing sa langit na libro. Yun ay Book of Truth yun, no? Or kung ano man tawag dun, basta pinakain siya ng libro ng anghel. Ang lasa daw sa vision niya yun siyempre tulog yun. Pag nagkaka-vision, tulog yun. Para lang siya naginip, pero nakikita niyo ang anghel. Binigay sa kanya yung libro. Pinakain sa kanyang libro. Ang lasa doon nung libro, nung kinain niya ay sweet. Pero nung nasa tiyan niya na nung naubos niya na, nung kain niya na yung libro, naging bitter na at parang sumakit yung tiyan niya. Kasi ganun talaga yung pag meron kang mission from God. Parang masaya ka kasi binigyan ka ng mission ng God. Yung ganun, parang thankful ka. Parang ang swerte-swerte mo na may mission ka from God, no? Na napili ka para bigyan ng mission, pero hindi madali ang i-carry ang mission from God kasi magre-reveal ka ng truth You will reveal the truth sa mga tao. Yan ang mga kadalasan ng mission from God. And full of warnings. Yan ang gagawin mo, full of warnings sa mga tao. Warning sa mga tao. Warning. Ganun. Hindi ibig sabihin mo, warning ha. Hindi ha. Ma-warning ka. I-guide ka naman yan Kaya pinakain sa kanya yung Book of Truth Or yung libro galing sa langit para alam niya yung katotohanan. Nung nasa katawan niya na, kinain niya na Tapos, mangoreksyon siya. Siyempre, alam niya yung katotohanan kasi kinain yung libro, no? Nasa kanya na. Sa katawan niya na. Madaming tao magagalit sa kanya. Madaming tao nagagalit sa kanya kaya mahirap siya i-carry. Hindi yung mission from God. Kasi ayaw ng maraming tao na kinukorek. Ayaw ng maraming tao ang winawarningan. At ayaw ng mga tao nang nire-reveal sa kanilang katotohanan. Ganon siya, guys. Kaya hindi madali ang pinagdadaanan ng mga servants ng God dito sa mundong to. Yan. Pero worth it din yan. Afterlife, masasave yan. Lalo na kung yung mga tunay na servants of God, kasi meron din talagang mahuwad Like false prophet, no? Nagkukunwari sila na tunay silang servants of God. Pero malalaman nyo pag false prophet, may mga sign yan siya. Isa na yung they say what people wants to hear and tumatanggap sila ng pera, napapabayad sa kanilang mga ministry, sa kanilang mga kung manggamot man sila, nagpapabayad yan. Kadalasan malaki pa yung bayad sa kanila. Para malagas na pera. Pero hindi naman sinasabi ko mukhang pera baka ganun na ngayon. So, whip. Magkaroon kayo ng yung parang nyo armas nyo, no? Makatanggap kayo ng armas nyo para pang whip sa mga fallen angel. Tama ba? Hindi na ba gagamitin? Hindi. Yan, pang whip ng yung may mga pinagdadaanan na yung pinapahirapan sila, yun ang maging kind-hearted kayo, like mga victim, yung pinapahirapan sila, yun ang inyong guide ko kasi nakakalam niya, tinatanong ko pa, guys. Yun ang maging empathetic kayo and maging kind-hearted. So, yeah. Ganun, pag nasa side ka ng light, liwanag, maawain ka, empathetic, loving, caring, affectionate, kahit sa mga animals. May puso ka, hindi yung nagkukunwari lang. Kundi tunay na nagkikare ka kahit sa mga hayop, lalo sa mga victim, mga kawawa, yung ganun. At mga tunay na servants of God. Kasi meron ding servants si Satanas. So, yun ang inyong maaaring tulungan nyo itong mga to May mawain kayo dyan, empathetic, and kind-hearted sa mga tunay na servants of God. Yung mga kinikerry mission niya, they speak the truth, they tell the truth. So, maging ganito ang buhay ninyo, guys. So, maging maaliwalas, payapa, peaceful, no, in English. And you will spend a lot
sa outdoors o mari sa bakuran nyo lang, kung ganito ang bakuran nyo, o sa mga place na relaxing, mapuno yung lugar at talagang so fresh yung surrounding. Mamasyal din kayo sa sa dagat. Lagi kayong manghuli siguro ng isda, lalo pabundat yung isda doon sa dagat. Maging masagana ang inyong buhay kasi may king of diamonds dito. Prosperous, maging prosperous yung buhay nyo. Pwede din magkaroon kayo ng negosyo, maraming negosyo kasi sumisimbolo din ang negosyo itong fish itong mga fishes Fly high against the sky. Over, you will feel emotionally fulfilled. Lalo siguro kung tutulong kayo sa mga true servants of God. Yan. Yung mga true servants of God na yan, ay hindi yan sila deceitful. Hindi yan sila scheming. Kasi true servants of God, hindi yan sila liar. Kasi true servants of God, hindi yan sila evil, guys. Hindi yan sila inggitira. Hindi yan sila greedy. Kasi true servants of God, yan yung mga servants of God, yung mga nagsasabi ng totoo, nagre-reveal ng truth, at they share the truth, and yun yung may mga kinikiring ang mission from God din. Courageous na magsabi ng katotohanan. Bakit kailangan pa ang courageous? Tama ng iba. Bakit kailangan pa maging courageous na sabihin ng katotohanan? Bakit nga ba? Kasi nga, madaming magagalit, madaming mainis, madaming makakaaway mo, or ituring ka nilang kaaway kapag sinabi mo yung katotohanan. Di ba ganito dito sa mundo? Kaya iba, parang plastic na lang na plastic na lang nila kasi ayaw nilang ma-offend yung iba, ayaw nilang magkaroon ng kaaway. Pero pag sa side ka ng God, ay meron kang mission, no? Pag mga ganito na true servant of God ka, na sabihin mo yung katotohanan, hindi ba na magalit sila ba sa'yo ng katotohanan, sinabi mo katotohanan kasi may kinikiri kang mission from God to reveal the truth. Yan. And kung ano pa yung kanilang mission, no? Iba-iba naman yung mission ng tao. So, pasukan na ata ako ng palipadangin. Nahilo ako. Ay, clouded yung isip ko pag ganyan, parang hindi klaro parang distracted ba? Parang nakakasing hilo. Nahilo ako ngayon. Palipad hangin ba yun? Ano pa hilo sa akin? Hindi. Ano palipad? Elemento. Gusto ko lang malaman. Yun ang unang elemento. Malami kasi elemento dito Ay, nako. Minsan kinakausap ko yung mga elemento. Tinatanong ko, interview ko, using this, no? Pero naririnig ko sila, no? Kahit mag-uusap-usap sila, naririnig ko kasi may clear audience ability nga ako. Ganun. Elemento pala. Nahilo ako. Kala ko palipadangin. Na-interview ko yan sila. Bakit ako nakatake? Sabi ko. Hindi ko na kailangan i-ano pa dito kung ano yung
Inaalam ko sa kanila. Basta in-interview ko yan sila eh. Masama yung elemento nila. Lumabas ka sa kanina eh. Tagal ako sa labas kanina. Tanim-tanip ikaw ka. You will feel emotionally fulfilled, satisfied, and feeling comforted, loved, happy inside and out. Basta masaya ka. Maging parang feeling lucky. Kasi lucky plant. Swerte to, itong clover. Pampaswerte daw yan eh. Sa amin, apat-apat ata yan eh, yung clover. Yan ang tawag namin, apat-apat. Nangulam yan eh. Ewan ko alam ko inuulam yan. Inuulam namin yan. Naluwa ng munggo. Yung clover. So yan, ito ay magkaroon ng balance in yung person mo, 24, equals 6 in numerology na. Sa numerology, you'll start a relationship, of course, heart. Umpisa kayo ma-unite. At magmahalan. Pwedeng magsama na kayo. Magsama kayo sa isang bahay nitong tao. Being malakas ang loob ng kung sino man lalaki sa inyo. Ng person mo na yan. Malakas ang loob niya at matapang sa may tigre. Parang tigre lang na. Walang kinakatakutan ba? Ganun ba? Malakas din ang loob. No? Strong. Ang personality. May tiger eh. May blue din. So, malakas ang loob ng person. Kung sino man ang lalaki sa inyo, yun ang lalaki nandito, gentleman. Yan ang maglakas loob na makipagrelasyon o mag-reconcile para start yun ng relationship. Yan. So, yun siya, guys. Grabe, nakakailo siya, guys. Nailo talaga ako sa ginawa ng elemento sa akin. Oh my gosh. Ano gusto sa'yo ng person niya? That's a reverse. Kasi nag-transform kayo. And what's with the heaven here and earth? Dahil ikaw ay servant of God? Hindi. Dahil ikaw ay sa heaven ha, sa meaning sa heaven dyan ha. Dahil ikaw ay heaven, sa heaven dito, ay connected sa heaven. Baka ganun, connected sa heaven. Hindi. Dahil ikaw ay suportado ng heaven. Ayun, dahil ikaw ay suportado and maaaring guardyado, protektado ng heaven as well, no? Suportado ka ng heaven. Kasi nga, umiiwas ka sa paggawa ng masama, no? At you choose to be righteous. Umiiwas ka sa paggawa ng deceit and scheme. Unlike sa mga elemento, deceitful. So, ayan. Ano nais sabihin sa'yo ng person mo? Ano nais sabihin sa'yo ng person mo? Ayan. And it's the sky. Whoa. We're golden inside. Ayan o. 9 of Wands and 5 of Pentacles. Kaya ka daw naka-experience na yung nagdurusa ka or naka-experience ng financial crisis or financial constraint? Hindi. Kaya na-left out na cold ka? Yeah. It's because naging defensive ka. Naging defensive ka daw.
Kaya na left out in the cold ka kasi naging defensive ka? Ay, hindi. Kasi may gumawa ng deceit. Hindi. Kasi may kasi siya ang naging defensive. Siya itong naging defensive. Okay. Siya daw ang naging defensive kaya na left out in the cold ka niya. Kasi naging defensive siya. Yan. Naging guarded. Parang na-intimidate yan sa'yo ba? Ano ba yung dahilan kung bakit na-intimidate siya sa'yo? Meron kang tinanggal na parang mask sa'yo. Na yung nakilala niya ikaw dati ay hindi pala ikaw ganyan. Hindi. Na meron tinanggal na nakita niya na yung totoong ikaw. Baka ganun. Oo, nakita niya na yung totoong ikaw. Kasi parang natanggal itong kunwari sa ugali mo. Saan ba yung sa ugali mo? Oo, sa ugali mo, sa pagkatao mo. Oo, sa pagkatao mo pati. Dati ay parang may mask or baka tingin niya lang sa'yo ay anong tingin niya sa'yo dati? Ano ba yung nagustuhan niya sa'yo? Yung ikaw dati nagustuhan ka niya? Hindi. Yung ngayon, nagustuhan ka niya? Yung ikaw ngayon? So yung ngayon, ikaw, no? Nagustuhan ka niya ngayon kung ano ka? Na pinakita mo yung totoong ikaw, totoong pagkatao mo. Yan. Kasi parang, ayan, na napakatotoo ka. Mukhang nakapiring ang mata mo. Siguro clouded. Ano ba? Clouded ba yung judgment mo yun? Hindi naman. Sa intuition. Clouded na intuition mo ngayon? Baka intuition. Intuition mo. Clouded. Yan. Nakapiring. So, yan. Pero nagustuhan ka niya, no? Na pinakita mo yung totoong ikaw, pagkatao mo. Yan. Kung ano ka ngayon. Hindi niya nagustuhan yung dating ikaw. Nagustuhan niya yung totoong ikaw. Kasi pinakita mo na yung totoong ikaw. Yan. O pagkatao mo. Ano na isabihin sa'yo ng person na yan? Hindi na daw madidelay. Hindi na daw tatagal pa o hindi na madidelay ang ma-separate. So the Two of Cups universe here. Separate. Na magtagumpay siya, na magtagumpay kayo, na ano to, ma-separate saan? Ma-separate. Hindi na tatagal, hindi na ma-delay. Na ma-separate kayo sa mga ikaw ba yan na ma-separate ka na? Oo, ma-separate ka na sa mga oppress sa'yo. Sa mga nagpapaklouded sa mga nagpapaklouded ng intuition mo. Kasi inatake nila intuition mo. Inatake ka nila. Hindi na daw madidilian at ma-separate ka na dyan sa mga nang atake sa'yo. O maybe kung nasa lugar ka na, bala ka niyang kunin para ma-separate na. O bala ka niyang kunin. Maring sa lugar mo yan na may mga nandyan yung evil forces. Baka doon ka dadalhin sa safe, protected na lugar. Kaya ma-separate ka na. No? Kaya sundan ka nila ay hindi na sila makapasok sa lugar na yun kasi safe and protected ba? Baka ganun. Ma-separate ka na dito sa mga devil o kampo ng kadiliman o any evil. Yan. Tatagumpay daw yan.
sa person mo. So, yan. Ito na lamang for collective reading.